Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ngayong araw, narito na po ang Balitang Business. Inaasahan ng gobyerno na kikita ito ng 900 bilyong piso sa modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang concession agreement sa Public-Private Partnership o PPP nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ang 25 taong concession agreement sa pagitan ng NAIA PPP at ng SMC SAP Company Consortium ay magdadala ng 36 na bilyong piso kada taon. Hindi hamak na mas mataas ito kung ikukumpara sa 1.78 bilyong kita mula sa Manila International Airport Authority o MIA. Inanunsyo ni DOTR Secretary Jaime Bautista noong Pebrero 16 na ibinigay ang Notice of Award sa SMC SAP Company Consortium pagkatapos itong magbigay ng pinakamataas na revenue share na 82.16%. Ang huling pagdagdag ng kapasidad ng NAIA ay noong 2008 kung saan nagsimula na ang operasyon ng Terminal 3 na nagpadagdag sa 35 milyong pasahero ng paliparan kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi na mapapalawig ang ibinigay nitong 70 araw na transitory period sa lahat ng mga online at digital providers na sumunod sa bagong withholding tax system. Kasunod ito sa hiling ng ilang digital finance service providers na mabigyan sila ng karagdagang araw para maiakma ang kanilang operating systems para maipatupad ang withholding tax. Ayon sa panuntunan ng BIR, lahat ng mga e-marketplace operator o digital service provider ay inatasan na patawan ng 1% withholding tax sa mga naibebenta online. Iginiit naman ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na 70 araw na pulugit ay sapat na at hindi na kailangan palawigin pa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na hindi kakayanin ng mga employers na maitupad ang 100 pisong across the board na minimum wage hike ng mga manggagawa sa bansa. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo ng ECOP at ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport, na hindi pa napapanahon na maitupad ang 100 pisong wage hike dahil maraming employers ang hindi pa nakakaangat mula sa nagdaang epekto ng pandemya. Sinabi naman ni ECOP Director at Philippine Chamber of Commerce Industry o PCCI Labor Employment Committee Chairman Arturo Guerrero na dapat munang magsagawa ng isang multi-sectoral consultation tungkol sa usapin ng pagtataas sa sahod ng mga manggagawa bago ang desisyon para rito. Dagdag ni Guerrero na maraming mga negosyante ang hindi pa nakakabawi mula sa epekto ng pandemya, lalong-lalo na ang mga nasa micro, small at medium enterprises o MSMEs na tinatayang may pinakamaraming empleyado sa buong bansa. Hinikayat naman ng mga senador na bigyan ng oras ang Regional Wage Board para pag-aralang mabuti ang issue para hindi masaktan ang sektor ng pagnenegosyo at tuloy mapangalagaan ang estabilidad ng ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.